Mga kabombo, ito namang si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon umapila na huwag naman husgahan ang kabuuan ng Department of Public Works and Highways at yung kanilang mga tauhan. Sisiguraduhin daw na mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Alamin pa natin ang iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Nanawagan si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa publiko na maging kalmado at huwag agad husgahan ang lahat ng kawani ng ahensya kaugnay ng issue ng manumalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, nauunawaan niya ang galit ng taong bayan lalo't sila mismo ang naapektuhan ng maling paggamit ng pondo para sa mga infrastruktura. Anya, may karapatan ng publiko na maglabas ng hinanakit at sama ng loob at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag ng matinding galit matapos mabunyag ang mga irregularidad. Gayunpaman, iginiit ni Dizon na hindi lahat ng nasa kagawaran ay dapat isama sa batikos dahil karamihan umano sa mga kawani at opisyal ay tapat at nagsiservisyo ng maayos. Unang-una, the people have every right to be angry. The president himself is so angry. He was almost brought to tears during an interview a few days ago. Sino ba naman ang hindi magagalit? Nakikita mo yung mga pinagagawa nitong mga hayop na sa pera ng taong bayan. Masakit. Pero ulitin ko, marami dito sa DPWH, higit na nakararami, hindi ganito. Maayos yan. Honest yan. No? Huwag naman tayo maghusga kagad. Kaugnay ng pagsisiyasat, matatanda ang personal na nagtungo si Dizon sa Office of the Ombudsman kahapon upang ihain ang unang batch ng mga kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga kontratistang sangkot sa umano'y ghost projects at overpriced infrastructure partikular sa flood control. Tiniyak niyang ito ay simula pa lamang at marami pang kasong isusunod. Bunsod na matinding batikos sa internet at ilang insidente ng pambabastos sa mga empleyado ng DPWH, nagpa siya rin ng kalihim na pansamantalang ipatigil ang pagsusuot ng uniforme ng mga kawani upang masiguro ang kanilang seguridad. Samantala, sinabi rin ni Dizon na nakatakda siyang makipagpulong kay Senator Mark Villar, dating kalihim ng DPWH, upang malinawan sa ilang issue, kabilang ang paglaki ng ilang kontratista na umano'y nagsimula noong panahon ng kanyang pamumuno. Nilinaw din ni Dizon na kahit personal silang magkaibigan, hindi ito magiging hadlang sa investigasyon. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.